Alright guys, eto. Lagay na tayo ng tubig dito sa baba. Andiyan na rin yung mga PVC pipe natin. Then eto na yung ating overhead sump. Kita nyo naman, malinis yung pagkakagawa, no? Ayan, no? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Yo, what's up? So magandang araw ulit sa inyo mga kapiskada. So yun nga guys, it's nice to be back at masaya-masaya ako at nag-start ulit tayo makapag-vlog. So medyo na busy lang tayo ng mga nakaraang buwan, no? Halos isang buwan din tayong nawala sa pag-vlog, no? But this time guys, samahan nyo ako ngayong araw dahil meron tayong project na ginagawa ngayon at pakita ko sa inyo yung urban farm setup dito sa Dasmariñas, Cavite na panibago natin project. Samahan nyo guys, tara, let's go! Yo, what's up? Sa magandang araw ulit sa inyo mga kapiskada, and it's nice to be back. Ito na naman at babalik na naman tayo pagdating sa crayfish farming. So matagal-tagal tayo hindi nakapag-vlog, no? At this time guys, ito nga, mayroon kaming project na ginagawa ngayon pagdating sa urban farm setup. So kasama natin yung ating team, no? And sinisimulan nilang buuin yung mga metal rack, yung 3-layered trapal pond natin. So ipapakita ko sa inyo yan mamaya. And sila na rin yung mga dati nating kasama before sa mga project natin. Alright? Nandito pala tayo guys sa may Vista Bonita, dito yan sa may Dasmariñas, Cavite. At pakita ko sa inyo yung update na mangyayari. Let's go! Bali dito guys, hindi lang pala siya welding works, no? So sinisigurado rin natin na yung detail ng gagawin natin, especially ng mga sukat at yung customization ng ating project dito guys is dapat naka-align at tama sa plano. So kagaya nito, makikita nyo dito yung ating frame ng trapal pond. So guys, after matapos ng ating mga framework, so additional na lang ng ating mga gagawin. And dito guys, kung mapapansin nyo, napinturahan na natin yung mga metal rack natin, yung 3-layer stand, ganun din yung 3-layered trapal pond. At ito nga pala guys, nakikita nyo sa video natin palagi, every time na may project tayo, si Paring Fernan, nag-start na siyang gumawa ng bracket para sa ating compressor na ilalagay mamaya. And dito guys, pinapa-start na natin, no, putul-putulin, no, yung ating PVC pipe kasama si Brother Ian, which is yung ginamit natin dito is size number 2 na PVC. After natin magawa yung ibang detalye guys, dito tayo ulit sa ating mga stand, no. Bali dito guys, yung ating 3-layer trapal pond na frame. So meron lang tayong kinostomize dito dahil naka-lip yung ating trapal pond, no. So naglagay tayo ng mga paa niya doon sa ilalim. So retouch na lang yan. Then after nyan, ipipaint natin yung mga pinag-weldingan, no. Ito pala guys na sa pen, sa mga kada layer is gumamit tayo ng pinolik board na 3/4, no, para solid at talagang pang matagalan, no. So kung makikita nyo, ito yung kapal nyan. So yan, no. So quality, no, na requested din ng ating client. Syempre gusto natin palagi every time na meron tayong project is yung satisfaction is mabibigay natin sa kanila. And then dito sa taas naman guys, gagawa tayo ng patungan para sa overhead sump, na which is customized. Then naka-layout yan para sa mga piping mamaya. And then si setup natin, pakita ko sa inyo. Let's go! Habang nag-aayos pala tayo guys, dumating naman yung deliver ng ating mga aquarium. At dito guys, yung sukat naman ng aquarium natin na ginagamit is 15-gallon tank. So ang requested naman ni ma'am is red yung color ng kanyang strip, no. So kumpleto na ng mga accessories yan. Ito na yung mga ibang kasama. And dito kasama yung mga filter pump, lahat ng mga gagamitin dyan sa ating urban farm setup, kasama na yung feeds and all. Andyan na lahat. So plug and play na lang. Ito yung advantage, no, kapag nagsisetup tayo, halos wala nang ibang gagawin yung ating client. So maintenance na lang, no. Actually water change and feeding na lang, then waiting na lang siya sa kanyang harvest. So dito guys, ayan, gumagamit tayo dito ng submersible pump, which is yung Aquaspeed. Ito yung lagi nating sinasuggest para sa mga hobbies dahil quality at talagang tested na yan, no. Napakaganda ng mga quality ng Aquaspeed. And ito yung ating mga stand. Nakaayos na sila dyan, nakapix na natin yan. At i-layout na lang yung ating compressor dito, na which is ginagawa ni Paring Fernan. Then dito, naputol na rin lahat ng ating mga PVC pipe, na which is number 2, na nakakat lang siya ng mga 5 inches. And dito ay nahugasan na rin natin yung mga PVC na to para bago natin ilagay is malinis na.
Then dito yung ating trapal pond is minove na natin siya dito sa final na location niya, which is dito inayos na natin siya and ilalatag na lang natin yung ating trapal pond na nahugasan na rin natin at ipapakita ko sa inyo mamaya. Alright? Habang inugasan ko pala guys yung ating trapal pond, so pinapampunasan ko muna kay Brother Ian yung bawat layer dahil dinodouble check natin na walang mga sharp object na nandyan bago natin ilatag yung ating trapal pond para maiwasan yung pagka-damage, no? Then dito na setup na ni Paring Fernan yung ating compressor, which is na naka-centralize yung ating piping para sa lahat ng ating mga tanks na which is nahugasan na natin yung bawat isa. Eto kung makikita nyo, ayan, may mga tubig-tubig pa. So after nyan, ipipix natin sa wall. Then after nyan, magli-layout tayo ng mga air hose, no? Para naman sa ating filtration and para ma-check natin kung nagra-running ng maayos yung ating setup. After natin mahugasan guys, lahat ng mga tanks natin, naglagay na tayo ng mga tubig, no? Para mas madali na nating ma-cycle. And ang purpose na rin naman nito is para ma-check natin kung merong leak yung bawat tanks na ating nilalagyan ng water, no? So para after natin malagyan, monitoring na lang tayo dun sa mga setup natin. Alright? At dito guys, ito yung ating mga sponge filter foam na filtration natin na ilalagay natin sa kada tanks. Ayan. And then kasama na rin dyan yung ating mga divider clip na which is meron kasi tayong setup dyan na para sa mga buried female na included na sa package yung mga glass divider, yung tank cover, lahat kasama na. And then andyan na rin yung ating overhead sump na customized na which is meron na siyang mga filter medias. After nyan guys, itong mga PVC na pinagputol-putol natin is nag-final hugas tayo dito para bago natin ilagay sa mga tanks is totally malinis na sila. At dito, nalagyan na natin lahat ng mga tubig, yung ating aquarium, and then sinetap na rin natin yung mga PVC pipe, then yung ating filtration, nag-running na sila. All goods naman lahat, clear naman lahat, at very functional naman lahat yung ating system dito na kung makikita nyo, ayan, lahat na naka-centralize sila. May glass cover lahat, naka-divider para sa ating buried female. So, all in package lahat, no? Wala na silang iintindihin dito. Kumbaga, maintenance na lang yung gagawin. Alright guys, update tayo. So, ito yung ating another setup ng Urban Farm. So, mapansin nyo, ito naka-setup na yung ating mga tanks dito. So, with PVC na rin, may filtration na rin, kompleto na, running na agad, cycle na agad. So, babalikan na lang natin to para sa pag-drop natin ng crayfish. And, dako tayo dito. So, etong area na to, nasa Dasmariñas, Cavite lang kami. So, set up tayo. 3-layer trapal pond. Ayan. So, kita nyo, naka-elevate din sa ilalim para malilinisan. Tapos, same sukat pa rin, 3x7x1. Ayan, pinipix na lang natin yung ating mga cable tie sa bawat gilid. Ayan. Tapos, pag after nito, dito sa side, mayroon tayong gagawing piping. Dahil meron pa tong kasamang overhead filter dito. Tapos, one system lang. Submersible pump, in and out lang lahat. Ayan, tapos, i-ayos na natin dito sa gilid nito. Alright. Then, ito pa yung mga ibang PVC na kailangan na ilalagay dun sa ating trapal pond, no? And then, by the way guys, sa mga nagpaplano at gustong magpa-setup ng Urban Farm setup na kagaya nito, makapansin nyo, sobrang linis trabaho talaga. Centralized piping, lahat, aeration, filter, lahat, all-in-one package setup. Mag-PM lang kayo guys sa ating FB page, Fishkada, pakipalo na rin para sa ibang detalye. And kung may mga ibang katanungan kayo, mag-message lang po kayo doon para sa mga inquiries ninyo. At lagi naman na tayong sumasagot dyan. Alright, so medyo busy lang tayo ngayon dahil marami tayong mga trabahong ginagawa. Pero soon, no, tuloy-tuloy upload natin, no, sa crayfish. Lalo na ito, i-monitor din natin. Alright, ayan, pakita ko lang sa inyo guys. So after nito, cycle na, tapusin lang namin yun and then clear na tayo dito. Alright. Alright guys, after a week of cycle, bumalik tayo dito sa area para i-double check, no, yung ating Urban Farm setup dito. So kung mapapansin nyo, meron pa tayong dinala dito ng mga filter wool, no, na galing sa ating filtration na which is para mag-additional siya ng beneficial bacteria. Dala na rin natin yung ating mga breeder, no, na crayfish na which is yung previous na ma'am sa atin is 6 set of trio. Yun nga lang, dito guys, sa area na to is binaklas nila yung ating setup ng trapal pond kasi yung area na pinaglalagyan ng ating trapal pond is pina-renovate ni ma'am. Pina-flooring yung pinaka area na yon. And ito yung ating overhead sump. Ito yung area na sinasabi ko guys na which is mag-add pa si ma'am soon ng mga additional na trapal pond.
So mas maganda naman siya ngayon, no? At eto nga guys, so sinacycle na natin and then ina-acclimate na natin yung ating mga crayfish dito. Then after nyan, diretso na kami sa seminar ng ating client na si Ma'am Jennifer. Alright? So yun nga guys, bago tayo magtapos, gusto ko lang magpasalamat sa inyo sa patuloy yung tiwala at suporta at walang sawang panonood dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyo guys. 60,000 subscriber na tayo, road to 100,000 subscriber, at sana patuloy kayong tumutok at huwag kayong magsawa na patuloy na manood sa ating mga ginagawang video. Marami pa tayong mga nakaabang na upload, so medyo busy lang tayo pero asahan nyo na magpapatuloy pa rin tayo, alright? So sa lahat ng mga taong nakatutok, shoutout po sa inyo, ingat po kayo palagi. Ganon din sa sports ministry, sa lahat ng mga mentors namin, sa lahat ng mga nakakasama namin sa inyo, hindi ko na may isa-isa. Thank you sa inyo guys at sana tuloy-tuloy lang tayo, no? Maraming salamat sa inyo. Happy fish keeping, happy crayfish farming. Until the next vlog, peace, let's go!